Hello mga kadasig, ngayon po ay sasama ko kayo sa aming church at ipakita ko kung paano kami sumasamba tuwing Sabbath. Para po sa hindi nakakaalam, kami ng pamilya ko ay mga Seventh-day Adventist Christians. Ang aming Sabbath ay tuwing Sabado dahil ayon sa Bible, ito ang araw na itinakda ng Diyos para magpahinga at sumamba. Naniniwala kami na ito ay araw ng kapanginaan, pagsamba at pakipag-fellowship sa Diyos at sa kapwa. Kaya maaga po akong gumising ngayon para sa makapaghanda ng maayos. Habang si Mrs. ay nagluluto ng almusal at naghahanda ng mga gamit, ako naman ay abala rin sa pag-asikaso ng mga bata. Pinapaliguan ko sila at nagplansya ng isusuot namin sa church. Medyo nakapagod pero masaya kasi sabay-sabay kami naghahanda para kay Lord. Laging exciting tuwing Sabat kasi ito ang araw na tahimik, mapayapa at espesyal para sa aming pamilya. Kaya tara, samahan ninyo kami sa aming Sabat journey ngayong araw. At ito na nga, papunta na kami sa station. Buti na lang at malapit lang ito, mga 5 minutong lakad mula sa bahay namin. Medyo maulan ngayon kasi papasok na ang autumn season dito sa Japan. Kailangan namin sumakay ng train mula Kungo Station papuntang Tingachaya, tapos transfer sa subway papuntang Minami Morimachi at isa pang transfer papuntang Timabasi Station. Medyo mahaba ang biyahe pero okay lang kasi sanay na rin kami. Si Caleb ay nakatingin sa bintana habang nakasakay sa train at si JD naman ay nakangiti lang. Ang saya nilang dalawa lalo na kapag nakita ng train sa bawat station. Ako naman thankful dahil kahit mahaba ang trip, maayos ang mood nila. Sabi ko sa sarili ko, walang ulan o layo ang pipigil sa amin para sumamba. Kasi kapag para sa Diyos, laging worth it ang bawat pagod. Paglabas namin ng station, tanaw na agad ang simbahan mula sa malayo. Madali mo ito makita dahil mataas ang building at may logo ng Seventh-day Adventist Church. Kaya kahit first time mong pumunta, hindi ka talaga maliligaw. Kailangan pa naming maglakad ng mga 10 minuto bago makarating sa church. Habang naglalakad kami, napansin ko na tahimik at presko ang paligid. Kung gusto mong bumisita dito, welcome na welcome ka kahit hindi ka stay. Sa second floor ay ang Japanese SDA Church at sa 5th floor naman ang International SDA Church. Kung di ka marunong mag-Japanese, mas maganda sa International Church ka na lang kasi 100% English ang worship. Nakakatuwa dahil marami rin kami makitang ibang lahi na sumasamba doon. Nakaka-bless talaga na makita ang iba't ibang tao na nagkakaisa sa pananampalataya. At ito na nga, umabot kami sa Sabbath School program namin. Ang ganda ng church, napaka-relax ng atmosphere at ramdam mo agad ang presensya ng Diyos. Ang galing ng mga singers, parang mga anghel sa kanilang mga boses. Ngayong Sabat, may part din kami mga Filipino, kakanta kami ng isang special song. Mayroon din kaming memory verse na ibabahagi sa congregation. Sayang lang at walang nakapag-video kasi lahat kami ay kasali. Pero okay lang, ang importante ay nakapagbigay kami ng papuri kay Lord. Habang kumakanta kami, nakita ko sina Caleb at Jaden na masayang kumakanta din. Sobrang proud ako sa kanila kasi naranasan na agad nilang kumanta sa church. Talagang napakasarap magsimba kasama ang buong pamilya. Pagkatapos ng memory verse, hinati na kami sa iba't ibang lesson study groups. Iba ang group ng mga Japanese, iba ang mga bata at iba rin ang mga English speakers. Super enjoy ako kasi ang wife ko ay isa sa mga teachers ng children's group. Ang programa ng mga bata, meron silang kanta, merong memory verse at Bible story at iba't ibang activities. Kitang-kita mo sa kanila na masayang masaya habang nag-aaral ng Bible. Samantala, kami namang mga adults ay nakafocus sa Sabbath School lesson discussion. Ang daming nag-share ng mga insight at napaka-inspiring ng mga testimonies nila. Marami akong bagong natutunan tungkol sa faith at sa pagmamahal ng Diyos. Sobrang blessed ako sa participation ng bawat isa. Ramdam ko talaga na buhay ang pananampalataya ng bawat miyembro. Pagkatapos ng Sabbath School, bumalik kami sa second floor para sa Divine Service. Join worship po kami ngayon. Ibig sabihin, pinagsama ang Japanese Church at International Congregation. Ang ganda ng unity ng dalawang church. Kahit iba-iba ang wika, iisang Diyos ang sinasamba.
Napakaganda ng programa, lalo na ang mga special number. Nakaka-proud kasi ang wife ko ang nagbigay ng children's story. Nakikinig ng mabuti ang mga bata habang siya ay nagkukwento. At syempre, ang pinaka-highlight ng service ay ang sermon ni Pastor Rex Abot kasama ang translator na asawa niya. Ang mensahe niya ay galing sa Matthew 25:35-36 tungkol sa pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Sobrang nakaka-inspire at nakapagpapatibay ng pananampalataya. Talagang busog na busog kami sa salita ng Diyos ngayong Sabbath. Pagkatapos ng divine service, umakyat ako sa 5th floor para sa singing group practice namin. May paparating kasi kaming special music at gusto naming paghandaan ito. Medyo challenging kasi karamihan sa amin ay hindi sanay kumanta ni In Harmony. Pero nakakatuwa dahil committed ang grupo. Laging present kahit mahirap ang schedule. Nag-i-enjoy kami habang nagpa-practice kasi goal namin ay magbigay ng best para kay Lord. Pagkatapos ng practice, sabay-sabay naming tinuloy ang potluck lunch. Ang daming masasarap na pagkain at lahat ay healthy. May mga salad, soup, fruits at syempre may mga lutong Pinoy din. Sobrang busog namin both physically and spiritually. Salamat sa mga nagluto at nagprepare ng pagkain. Tunay na blessing kayo. Pagkatapos namin kumain, ako naman ang na-assign sa paghugas ng mga plato. Hindi ko naman alintana dahil gusto ko rin mag-serve sa simpleng paraan. Habang naghuhugas, nakikwentuhan kami ng mga kapwa kagrupo ko sa cleaning. Masaya kami kasi lahat ay nagtutulungan. Pagkatapos noon, nag-mop din ako ng floor para siguradong malinis ang lugar. Sabi ko sa sarili ko, kahit na maliit na gawain, pwede kang maglingkod kay Lord. Ang sarap sa pakiramdam kapag alam mong may ambag ka sa gawain ng Diyos. Nakakatuwa ring makita na ang mga kapatid ay tumutulong din. Lahat busy pero masaya. Walang reklamo, puro teamwork. Talagang ito ang tunay na spirit ng Sabbath Fellowship. Pagkatapos namin maglinis, nag-entertain muna kami ng mga bisita. Nagkukwentuhan kami habang naghihintay ng AY program. Sina Caleb at Shade naman ay naglalaro kasama ng iba pang mga bata sa church. Pagdating ng 3:00, nagsisimula na ang program. Ang ganda ng atmosphere, puno ng energy at saya. May mga group dynamics, Bible quiz games, at nanonood din ng mga spiritual videos. Ang daming natutunan ng mga bata habang nag-i-enjoy. Nakatuwa kasi parehong spiritual at fun ang approach ng AY. Sobrang sulit talaga ng Sabat namin ngayon. Walang sayang na oras, lahat ay nakatulong sa aming paglago sa pananampalataya. At ito na nga, natapos na ang aming Sabbath worship. Sobrang saya at sobrang ganda ng buong araw. Busog na busog kami, hindi lang sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Nakakatuwa kasi nakita ko rin kung gaano ka-enjoy ang mga bata. Talagang family bonding with a purpose. At dito na po nagtatapos ang vlog natin ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood mga kadasig. God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating vlog. See you!